Lindol sa Cebu, Bogo Bay Fault, gumising. Tahimik ang umagang iyon sa hilagang bahagi ng Cebu. Sa lungsod ng Bogo, abala ang mga residente sa kani-kanilang gawain. Ang ilan ay naghahanda para pumasok sa paaralan. Ang iba na may nagtutungo sa palengke, habang ang mga mangingisda ay papalaot na sa dagat. Walang senyales ng panganib. Walang babala. Hanggang sa bigla na lamang umuga ang lupa. Isang malakas na dagundong ang sumunod, parang alon na galing sa ilalim ng mundo. 6.9 magnitude. Sa loob ng ilang segundo, ang tahimik na umaga ay napalitan ng sigawan, pag-iyak, at alikabok mula sa mga bumabagsak na pader. Lindol! Lindol! Sigaw ng mga tao, nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga bahay, pilit nilalampasan ang mga bitak sa kalsada at gumuguhong bubong. Ang lindol ay nagmula sa Bogo Bay Fault, isang linya ng bitak sa lupa na matagal nang tahimik hanggang ngayon. Ayon sa mga eksperto, matagal nang may tensyong naipon sa ilalim ng fault line at ngayong araw na iyon, tuluyan na itong bumigay. Sa loob ng ilang minuto, libu-libong pamilya ang nawalan ng tahanan. Sa barangay Pulambato, halos kalahati ng mga bahay ang gumuho. Si Aling Cora, 54 anyos, ay nakaligtas sa pagguho ng kanilang bahay, ngunit ang kanyang asawa ay naiwan sa loob. Hawak ko na siya, bigla na lang bumagsak yung dingding. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang pinagmamasdan ang nawasak na tahanan na dati puno ng tawanan. Ang mga ospital ay napuno. Ang mga kalsada ay nagkabitak-bitak. Nawala ng kuryente at signal ang ilang bayan sa paligid ng Bogo at San Remigio. Habang patuloy ang mga aftershock, maraming residente ang natulog sa kalsada at sa mga plaza, takot na muling bumalik sa kanilang mga bahay. Sumugod ang mga rescuers mula sa iba't ibang bayan. Ang mga sundalo, pulis at volunteers ay nagkaisa. Sa ilalim ng mga guho, may mga naririnig pang tinig, mahina pero humihingi ng tulong. Tulong? Nandito pa ako. Gamit ang mga kamay, baras at flashlight, sinubukan nilang hanapin ang mga natabunan. Bawat buhay na naililigtas ay may kasamang dasal at pag-asa. Ang mga simbahan ay naging evacuation centers. Ang mga paaralan ay ginawang tulugan ng mga pamilyang nawalan ng tahanan. Sa gitna ng dilim, may mga kabataan na nag-aabot ng tubig. May mga madre na nagdarasal ng rosaryo. At may mga ama na pilit nagpapakatatag para sa kanilang mga anak. Kinabukasan, habang unti-unting lumiliwanag ang langit, tanaw pa rin ang pinsala. Mga bitak sa lupa, mga gusaling nakatagilid, at mga pamilyang naglalakad bitbit ang natirang gamit. Pero kasabay nito, tumatayo rin ang diwa ng mga taga Cebu. Ang mga kapitbahay ay nagtutulungan, ang mga negosyante ay nagbibigay ng libreng pagkain, at ang mga estudyante ay nag-aalay ng tulong kahit sa maliit na paraan. Ayon sa Five Oaks, patuloy nilang minomonitor ang Bogo Bay Fault at nagbabala na dapat laging handa. Dahil hindi natin alam kung kailan muling gigising ang lupa. Ngunit sa puso ng mga taga Cebu, iisa lang ang panata. Matitibay kami, maaaring yumanig ang lupa pero hindi ang aming pag-asa.